Magandang araw pong muli. Tayo po ay dadako po muli sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam nyo, every time po na nagbubulay-bulay tayo ay nagkakaroon tayo ng kalakasan. And magpatuloy, ini-encourage ko po kayo na magpatuloy, na makinig upang patuloy po tayong makakuha ng lakas mula sa mga salita ng Panginoon. And so, we will appreciate and we will see yung pagpapala ng Diyos sa atin every day. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Samahan mo po kami na mag-aral ng iyong salita. Samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang nakakatuwa po na tayo nga ay patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Sa dami ng struggles natin, gaya po ng nakaraang naituro ko, na sa dami ng struggles natin, sa dami ng pains and afflictions, ay tunay nga po na ang kabutihan, pag-ibig ng Diyos ay dakila, katapatan niya ay dakila, at laging bago tuwing umaga ang kanyang pag-ibig at ang kanyang habag. And now, makikita uli natin yung katapatan, yung faithfulness ng Panginoon. That He never gives up on us. Alam nyo, alam naman natin na ang Israel sa lumang tipan, mula po sa paglabas nila sa Ehipto at makarating sila sa Promised Land, ay bagamat nasa Promised Land na sila, bagamat meron na silang 10 utos ng Diyos at kasama doon ay ang huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, ay patuloy pa rin silang nagkakasala. Makikita po natin sa history nila na paulit-ulit nilang nagagawa ang pagkakasala, lalo na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kadalasan, itong henerasyon na ito nagkasala, tapos humingi ng tawad nung naranasan nila yung judgment ng Panginoon, humingi sila ng tawad, and then pinatawad sila ng Panginoon. Tapos yung susunod na henerasyon, magkakasala uli. Tapos makakaranas uli ng judgment, tapos hihingi uli ng tawad, tapos patatawarin uli ng Diyos. Dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Makikita po natin siguro isang magandang halimbawa ng kung paanong inaabot tayo, that how God never gives up on us. Despite ng ating mga pagkakamali, tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, tayo po ay nakakagawa ng may mga pagkukulang sa Panginoon. Whether deliberately, ginusto nating magkasala sa Kanya, or minsan hindi natin sinasadya. Or meron tayong mga binabantayan o iniibig na mga kasalanan. Alam nyo? Sabi po ng Hosea, sa Hosea chapter 11 verses 8 to 9, makikita natin yung struggle ng Lord between His love and His hate towards sins. Sabi po rito, basahin po natin Hosea chapter 11 verses 8 to 9. Sabi niya doon, verse 8, "Oh, how can I give you up, Israel? How can I let you go? How can I destroy you like Admah or demolish you like Zeboim?" Yung pong Admah dito at Zeboim ay mga cities ng Sodom. So alam naman natin na ang Sodom at Gomorrah ay dinestroy ng Panginoon dahil sa sobrang kasalanan nila. Grabe ang kasalanan nila. So, na-destroy sila. Pero ang tanong ng Panginoon dito ay, how can I give you up, Israel? How can I let you go? So, makikita natin dito na despite ng kasalanan, halos na i-compare na niya ang kasalanan nila sa grabing kasalanan din ng Sodoma. Sabi pa niya, my heart is torn within me. So nahahati ang kanyang puso sa kasalanan ng Israel.
at sa grabing pagmamahal niya. Alam natin na tinawag niyang bayan niya, ang Israel. Ang Israel ay ipinanganak sa puso dahil mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Kaya nagkaroon ng bayang Israel. Yes, siguro yung kwento na naging isa silang country dahil nag-apply sila sa UN at isa sa mga pumirma at break ng tie para maging maging country sila ay Philippines. Yes. But it is God who designed and desired na maging bayan ang Israel. Dahil ganun niya kamahal. But in here, nahahati, natutorn ang heart ng Lord between sin and His great love. Because God hates sins. Ayaw niya ng kasalanan. Galit siya doon. Psalms chapter 5 verses 4 to 5, sabi niya, I know you get no pleasure from the wickedness. Sabi po ng author sa Panginoon, I know you get no pleasure from wickedness and I cannot tolerate the slightest sin. And cannot tolerate the slightest sin. So kahit yung maliit. So hindi natin pwedeng sabihin na, ay, maliit lang naman yung kasalanan ko. Okay lang sa Lord. Hindi eh. The Bible, malinaw dito sa verse na ito, na kahit maliit na kasalanan, ay kasalanan pa rin sa harap ng Panginoon. Therefore, sabi niya, verse 5, therefore, proud sinners will not survive your searching gaze, for you hate their evil deeds. So, hindi daw makakalampas, hindi makakaligtas sa mata ng Diyos ang ginagawa natin. Lahat yun nakikita ng Panginoon. So, kung meron man slightest na tayo ay kinikip, ang verse po na ito ay nagpapaalala na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Mabuti na lang that God never counts our mistakes. Hindi niya binibilang. Buti na lang, hindi mapagbilang ang Diyos. Hindi kagaya ng taong, nakakalima ka na. Di ba? Tayo, pag may nakakagawa ng mali at hindi natin gusto, binibilangan natin eh. Itong tao na to, nakakadalawa na, nakakatatlo na, isa na lang. Di ba? Nagiging ganun tayo sa tayo na tao. Pero hindi ganun ang Diyos. Basahin po natin sa verse 9. Sabi niya doon, no, I will not unleash my fierce anger. I will not completely destroy Israel. For I am God, not a mere mortal. I am the Holy One living among you and I will not come to destroy. So hindi daw siya tao na nagbibilang ng kasalanan. Buti na lang, hindi tayo binibilangan ng Panginoon. Na kahit na tayo nagkakasala at humihingi ng tawad, hindi niya binibilang. Sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 19 to 21. Sabi niya sa verse 19, for God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Yes, hindi na niya binibilang ang kasalanan ng mga tao laban sa atin. Verse 20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Sa ating pagsasabi sa ibang tao o pag naririnig natin yung bumalik na tayo sa Panginoon. Yun ang nais ng Diyos, na bumalik na tayo sa Panginoon. For God made Christ who never sinned to be an offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Yes. Hindi nga niya binibilang, hindi na po binibilang ng Diyos ang ating kasalanan laban sa atin. Pero dahil ginawa na po tayong matuwid sa harapan ng Panginoon,
Tayo naman po ay pinapaalalahanan ng Galatians chapter 6, verses 6 to 7. Sabi niya doon, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Oh, grabe. Natuturn ang Lord between sin and His great love toward us. But at the same time, we are reminded, because we have been made right sa harap ng Panginoon. Huwag na daw po nating, huwag daw po tayong mamuhay sa kasalanan dahil iha-harvest daw po natin yun. Bagkos, mamuhay daw po tayo upang i-please ang banal na Espiritu, upang tayo naman daw po ay mag-harvest ng everlasting life. So nakita natin, God hates sins, but He never counts our mistakes. Because God's love is greater than our sins. Yung kanyang kadakilaan ng pag-ibig niya. Kaya nga sabi niya dun sa verse 9, sabi niya, I will not unleash my fierce anger. I will not completely destroy Israel, for I am God, not a mere mortal. So hindi na po niya i-destroy tayo. Bakit? Dahil hindi po siya tao na nagbibilang. Sabi nga po sa Psalms 86 verse 15, but you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Steadfast love and faithfulness. Abounding, grabe, sobra-sobra. Napakayaman ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya, huwag na po tayong lumakad sa mali. Tayo po ay ni-encourage ng Galatians na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. At habang lumalakad tayo, sasamahan tayo ng kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon. His abounding love. Sasamahan niya tayo upang patuloy tayo magkaroon ng lakas na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Amen. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, hindi nag-give up ang Panginoon sa atin. Huwag po nating isipin na, naku, ang dami-dami ko nang nahingi sa Lord. Naku, grabe na ang kasalanan ko. Hindi po. Ang Diyos po ay dakila ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. And every time that we come to Him, siya po ay nakaspread ang kanyang kamay para yakapin, salubungin tayo, tanggapin tayo, at yakapin tayo. At patuloy tayong i-welcome sa kanyang presensya. Amen? Kaya patuloy lang po tayo sa ating paglakad, paglakad ng may pagsunod sa Panginoon, paglakad ng may pagmamahal sa Panginoon, at habang lumalakad tayo ayon sa kanyang kalooban, tiyak po na tayo ay magtatagumpay. Dahil sasamahan tayo, susuhayan tayo ng kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po na muli pinaalala mo sa amin, Panginoon. Yes, that despite our sinful sins, despite na kami po ay makasalanan, patuloy mo po kami niyayakap. At Lord, dahil sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, sa kadakilaan ng iyong pagmamahal, kami po ay nare-remind, Panginoon. Hayaan niyo po na yung kadakilaan ng pag-ibig niyo ang patuloy na mag-iinspirasyon namin upang kami lumakad ayon sa iyong katuwiran. At laging mabuhay sa amin na kami po ay hindi dapat lumakad sa kasalanan, kundi lumakad sa katuwiran na ninanais mo para sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat tahanan na nakatunghay ngayon. Pagpalain mo rin po sila ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaligtasan, Panginoon. Salamat po. Lord, nagdideklara din ako ng kagalingan sa lahat ng nakatunghay na may karamdaman. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at sa iyong habag. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you.